Magandang araw po mga kabayan. Ah, Andito na naman po ang inyong pod at ngayon po ang gusto kong ibahagi sa inyo ay ating topic na multiple motor, feeder protection, and feeder conductor calculation, na kung saan po magkakaroon tayo ng halimbawa na ang tatlong motor ay nakakonekta sa isang feeder protection na circuit breaker at sinusuplayan naman ng ah, ah, isang feeder conductor. So, kukumpitin po natin yung feeder protection size o circuit breaker size at feeder conductor o, wire conductor size na magsusupply uh, dun sa isang circuit breaker at saka dun sa tatlong motor. So, dito po sa halimbawa natin ito na po yung multiple motor. Example natin. Kasi po nung nakaraang sample natin, so dun sa nakaraang video ko, kung hindi ako nagkakamali ay nung nakaraang buwan, isang circuit breaker po ang sinusupply niya ay isang motor lang. Ngayon po, subukan naman natin mag-compute circuit breaker at wire na nagsusupply sa mahigit sa isang motor. So, dito nga po sa halimbawa natin, tatlong motor. Tayo po ay magsimula na. Ito po yung diagram ng ating halimbawa na kung saan meron tayong isang circuit breaker dito na sinusuplayan itong motor at ang connection niya ay dito sa busbar gutter. Po yung supply, yan po papuntang busbar gutter. Tapos ang busbar gutter naman, yan nakakonekta yung tatlong circuit breaker ng motor. Yan. Ito yung kanilang contactor sa overload relay. Tapos andito na yung tatlong motor. Para po dun sa mga hindi pa nakakakita ng busbar gutter, ito po yung halimbawa. Ayan po, ganyan po ang halimbawa ng busbar gutter. So, susuplayan lang po yan ng tatlong alambre. Tapos, kung meron ka mga load, pwede mo na pong i-connecta dyan. 3-phase po yan. Ito po, ito po yung rating ng ating mga motor. Halimbawa, so, yung motor number 1 po natin, halimbawa, meron tayong 10 horsepower, 3-phase, tapos 230 volts. Yung motor number 2 naman natin, horsepower, 3-phase, 230 volts. So, yung motor number 3, 20 horsepower, 3-phase, 230 volts. Kukumpitin po natin kung anong size nitong feeder conductor na ito. Ito po. At saka ito. At saka yung size nitong circuit breaker. Feeder circuit protection. Hindi na po natin kukumpitin ito. Itong wire na ito na nagsusupply sa motor. Itong circuit breaker, hindi na rin natin kukumpitin. Itong overload setting, hindi na rin natin kukumpitin kasi po ito pong bahagi na ito ay kinumpute na natin doon sa dating example natin. Meron na po tayong example dito dati. So, pakipanood nyo na lang po yung video nyo kung gusto nyo pong matutunan yon. Para sa isang motor po, meron na po tayong example dati. Doon po sa dating example natin, para po dun sa ngayon lang nakapanood ng video na ito, o sa hindi po nakapanood ng video noong nag-compute tayo ng single motor branch circuit, kinumpute po natin yung branch circuit conductor,
yung branch circuit, short circuit, ground fault protection. Ito yung branch circuit conductor din, saka yung branch circuit overload protection setting, at saka yung branch circuit conductor ng motor. Ito po yung kinompute natin dati. Gaya po ng sinabi ko, pakipanood na lang po yung dati kong video tungkol dito para mas lalong maintindihan nyo yung ating topic. So ito na po yung ating data. Yung ating mga nameplate ratings po, ito na po yung motor number 1. Yung po ay isang squirrel cage induction motor. Gaya po ng sinabi natin kanina, 230 volts, 60 Hz, 3-phase, 10 power. Yung motor number 2 naman po is squirrel cage induction motor din siya. 130 volts, phase, 60 Hz, 15 power. Yung motor number 3, ganun din po, squirrel cage induction motor, 130 volts, 3-phase, 60 Hz, saka 20 horsepower. Itong SCIM po na ito po ang ibig sabihin po nito ay squirrel cage induction motor. Ito po yung madalas na ginagamit sa mga 3-phase motor. Kung minsan tinatawag siyang induction motor, kung minsan tinatawag din siyang squirrel cage motor, ganyan. Pero ang full term po niya ay squirrel cage induction motor. Halos sa karamihan po, ito ang So, kunin po natin yung full load current ng ating mga motor ayon dun sa table 4.3.14.4 ng C. Yung 10 horsepower po, 3-phase 230 volts, ang kanyang full load current ay 28 amperes. Yung 15 horsepower naman ay 42 amperes. Yung 20 horsepower ay 54 amperes. Tandaan po natin na kapag magkukumpit po tayo ng mga wire size at mga circuit breaker ng mga motor, hindi po tayo babase doon sa nameplate rating ng mga amperahe, kundi po doon po sa full load current na manggagaling doon sa PEC o Philippine Electrical Code. At ang basihan po natin ngayon na Philippine Electrical Code ay yung 2009 na Philippine Electrical Code. Unang wala akong soft copy ng latest edition na 2017, pero wala naman pong halos pinagbago. Ganun din. So, tignan po natin yung table 4.30.14.4 kung saan po natin nakuha ito. Ito po, yung full load current natin ng 3-phase alternating current motor. Bali po, 10 horsepower po tayo, di ba? 10, 15 horsepower, at saka 20 horsepower na 230 volts. Ito po, yung 10 horsepower po, ang kanyang full load current is 28 amperes sa 230 volts. Yung 15 horsepower naman po ay 42 amperes. At yung 20 horsepower naman po ay 54 amperes. Balikan po natin. So, ito po, 28 amperes, 42 amperes, at 54 amperes. Pag alam na po natin yung mga full load current ng mga motor ayon dun sa ating table sa Philippine Electrical Code, pwede na po natin kumpitin yung feeder conductor. Kaya po nang sinabi natin, ito po yung feeder conductor. Ito po, itong wire na ito na magsusupply dito sa circuit breaker na ito, at saka itong wire na ito, itong mga wire na ito na magsusupply dun sa conductor. Ito po yung feeder conductor. So, ito po pwede na natin makompute. Ito po. So, yung feeder conductor natin, para makuha natin yung total current, ay i-add lang natin yung mga full load current ng bawat isang motor, at magdadagdag tayo ng 25% para dun sa
full load current ng pinakamalaking motor. Dito po sa kaso na ito is yung 54 amperes ang pinakamalaking motor. Kaya po ang ating total current is 28 amperes para dun po sa ang motor number 1, ito 28 amperes plus 42 amperes plus 54. So dadagdagan po natin ng 25% kaya 1.25. So 54 times 1.25. Ayan po. So 28 plus 42 plus 54 times 1.25. Ang magiging sagot po niya is 137.5 amperes. Yan pong calculation na yan ay galing sa article ng Philippine Electrical Code na 4.30.2.4. Tignan po natin. Ito po, ito po yung 4.30.2.4. Sinasabi po rito several motors. So ibig sabihin po pagka maraming motor. Sabi niya rito, conductors supplying several motors or motor and other loads shall have an ampacity not less than 125% of the full load current of the highest rated motor plus the sum of the full load current ratings of all other motors in the group. Sabi niya. So, ang ibig sabihin po nito, sabi niya nga, yung conductor daw o yung wire na magsusupply dun sa maraming motor na yon, dapat ang ampacity niya ay hindi bababa ng 125% ng full load current ng pinakamalaking motor at yung karagdagang mga full load current ng mga kasamang motor doon sa sirkito na yon. So, ayan po, maliwanag. Balikan na. Ito po. So, dahil alam na po natin yung 137.5 yung kanyang amperahe. So, pwede na po natin makompute yung wire size niya. Tignan po natin yung 137.5 amperes. Tignan po natin dun sa table 3.10.1.6 ng Philippine Electrical Code. So, 137.5 amperes po. Ito po, yung table 3.10.1.6. So, ang gusto ko pong gamitin dito, halimbawa ay THW wire. Kasi po, motor ito, kailangan medyo mataas ang kanyang temperature rating. So, ito po, 90 degrees. 90. Kasi tatlong klase yan eh. Kung gagamit ka ng TW, 60 degrees ang kanyang temperature rating. Pag THHN naman, ito yan dito. Kaya THWN, 75 degrees. Pati yung THW pala andito. So, 75 degrees tayo. Huwag ng huwag ng 90 degrees. So, although, marami ring gumagamit. So, HN, THW, THW2. So, dito tayo sa 75. So, sabi natin 137.5 amperes. Tignan natin. Dito tayo sa THW. Ang 137.5 amperes, alanganin siya rito sa 125. So, dito tayo sa 145. Pasok siya rito. So, ang equivalent na size nun is 50 mm squared. Ito. 50 mm squared. So, ayun na po. Ang ating wire size ay 50 mm squared. So, nakalagay rito, use 3 50 mm squared THW copper wire. Ayon po sa table 3.10.1.16. So, ang ibig sabihin po niyan, itong wire na ito, itong tatlong wire na ito na magsusupply dito sa main circuit breaker at saka dito papuntang busbar gutter, ang size nito ay 50 square mm. So, nga po pula kung halimbawa meron kayong tatlong motor at ayaw nyong gumamit ng busbar gutter, pwede rin naman pong itong wire na ito is i-connecta nyo lang doon sa line side ng tawag dito ng mga breaker, o pwede rin namang meron tayong isang pull box na malaki, naka-splice na lang dito itong mga wire na ito.
dito sa kable na sa tatlong wire na ito. Pwede tayong gumamit ng, dahil malalaking wire po yan, ang hindi naman natin pwedeng i-splice directly yan, pwede tayong gumamit ng mga solderless connector dyan. So, kasi po ang bus bar cutter, medyo mahal din yan kasi may bus bar sa loob. Pwede naman pong yung wire na lang na ito, so papunta dyan, tapos i-splice na lang po tayo dyan. Gamit tayo ng solderless connector. Compute na po natin yung feeder circuit protection o yung circuit breaker size na kung saan nakakonekta yung tatlong motor. So, ito po yon. Ito pong circuit breaker na ito, kukumpute na po natin kung anong size nito. Ang unang requirement po ay kailangan malaman natin yung short circuit and ground fault protection ng pinakamalaking motor. Ito po for the largest motor. Mamaya po malalaman nyo kung bakit natin kailangan yan. So, paano po kumputin ang short circuit and ground fault protection ng motor? So, imumultiply lang po natin yung kanyang full load current ng 2.5. So, ang lalabas po is 135 amperes. Wala naman pong circuit breaker na ang size is 135 amperes. Ang susunod po ay 150 na. So, ang short circuit ground fault protection po ay 150 ampere trip, 3 poles molded case circuit breaker. Yan po. Kinuha po natin yan sa table 4.30.4.2. Tignan po natin. Ito po yung table 4.30.4.2. Tapos ang ating short circuit and ground fault protection o yung kanyang circuit breaker ay ito po, inverse time circuit breaker. Hindi naman po tayo gumagamit ng instantaneous trip circuit breaker, hindi naman po tayo gagamit ng fuse. So kung makapapansin nyo po rito, sa single phase motors, ang kanyang multiplying factor is 250 o 2.5 o 250%. Dito naman po tayo sa polyphase motor. Ibig sabihin, 3-phase motor ito. So, dito po tayo sa squirrel cage induction motor. Hindi naman po tayo synchronous o wound rotor dyan. So, dalawa lang naman po ang kanyang multiplying factor dito, 200%. So, gagamit po tayo ng 2.5. 250%. So, ito na nga po. 54 times 2.5 equal 135 amperes. Ang susunod po ng size ng circuit breaker is 150 ampere na. Kaya 150 ito. Tignan po natin yung mga sizes ng circuit breaker ayon naman sa PEC sa Philippine. Ito po para sa kaalaman nating lahat. Doon po sa article 2.40.1.6, ito po yung standard ampere ratings ng mga fuses saka yung mga fixed strip circuit breakers. Ito po. Yan o. 100 na rito, 110, 125. So 150 na po ang kasunod Kasi 135 ang computation natin. Wala namang 140, so 50. Ito na po lahat yung mga available na size na circuit breaker na ginagamit dito sa Pilipinas para po sa kaalaman natin. Tapos may additional pa rito yan, 1 ampere, 3 ampere, 6 ampere. Ito po yung ginagamit naman sa controls naman, motor controls. May amperes pa. Ito naman, 601. Langaning size, Bakit 601? Kasi po, minsan kasi, dun sa European standard o sa British standard, alanganin po yung mga size ng mga circuit breaker nila. Meron imbis na 30 amperes, 32 amperes, ganyan. Imbis na 15 amperes, meron silang 16 amperes. Yan, yung 600, 601, alanganin. Ayan po. Balikan na po natin yung since alam na po natin yung short circuit and ground fault protection ng pinakamalaking motor, makukompute na po natin yung feeder circuit protection. Bakit po natin kinailangan itong short circuit and ground fault protection ng pinakamalaking motor o yung kanyang circuit breaker? Ay dahil po yan dito sa article 4.30.4.3C4. Tignan po natin ito. Ito po 4.30.4.3
C4 para sa several motors or loads on one branch circuit. Ibig sabihin, isang branch circuit lang siya pero maraming motor. So, dito po sinasabi, the branch circuit shall be protected by fuses or inverse time circuit breakers. So, yun na po yung circuit breaker natin. Having rating not exceeding that is specified in 4.30.4.2 for the highest rated motor. Ito na po yung 4.30.4.2. Ito na po yung ground fault protection and short circuit protection ng pinakamalaking motor o yung circuit breaker size niya. Tapos plus an amount equal to the sum of the full load current ratings of all other motors. So, idadagdag natin yung mga full load current na mga nalalabing mga motor na kasama dun sa sirkito na yon. So, maliwanag na po balikan na po natin yun. Ito po. So, para sa feeder protection natin is so, ito pong 150 ampere trip. So, ito na po yun, 150 ampere trip. Idagdag po natin yung amperahe ng dalawa pang nalalabing motor. Ito pong motor number 1 and number 2. So, 2842. So, 150 plus 42 plus 28 is equal to 220 amperes. So, ang gagamitin po natin ay yung mas mababa rito naman na standard size ng circuit breaker. Wala po kasing 220. So, 200 po tayo. 200 ampere trip, 3 poles, MCCB. So, yan po. Yan na po. Yan na po ang ating kasagutan. 200 ampere trip, 3 poles, MCCB. So, bali po, ang kalalabasan po niyan, dahil alam na natin yung size ng circuit breaker, saka yung wire. So, ito na po yung final na diagram niya. So, ito na po. Ito pong feeder conductor na to. Ang size po niya is 50 square mm THW copper wire. Ito po kinumpute natin. Ito na pong feeder circuit protection niya o circuit breaker is 200 ampere trip, 3 poles, MCCB o molded case circuit breaker. Ito naman po ay 50 mm square din kasi ito lang din naman yung square papunta dyan. Yun lang po. Tapos na po ang ating computation. Ito naman po, itong wire size na to, yung circuit breaker na to, at saka ito, ayan. Nagawa na po tayo ng example niyan. Pakipanood na lang po yung dating video natin dyan. At madali naman pong masundan yun. So, yan po. Pwede nyo na pong gamitin yan sa actual computation nyo. Kung makaka-encounter kayo ng ganyang klaseng project. Ang application po niyan, minsan dun sa heating, ventilating, and cooling. Sa mga chilled water pumps, sa mga condenser water pumps, minsan meron din mga water pumps na may mga sequence of operation, 3, 4, 5, sabay-sabay, ganon, minsan 4. Ganon. So marami pong application ito, lalong-lalo na sa industrial, sa mga factory, ganon. So kung nagustuhan nyo po yung ating video, sana po paki-like nyo naman itong video na ito at paki-subscribe na rin ng channel ko. Kung hindi nyo po naintindihan, mag-iwan lang po kayo ng comment dyan o tanong dyan at sasagutin po natin yung mga katanungan. So, maraming salamat po at hanggang sa susunod.